Maldita ka? Sa banyo ko pa? Alamin ho natin kung anong ibig sabihin ng titulong ito sa ating Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Kasama natin ngayon si Inday. Ate Inday, ano ho ang problema ninyo? Ano ang idinudulog nyo? Yung kalibin ko po na Niloko nahuli ka? Ko, opo. Paano ka niloko? Nahuli ko po sa banyo namin sa Ay, CR eto na namin. ba yun? Teka, hindi man lang sa sala, o sige sabihin na natin sa kwarto, sa banyo talaga? Opo. Paanong nakadiretso sa banyo? At sinat po ako nung kaibigan ko, nasa trabaho po ako na meron daw pong babae na pumasok sa bahay namin, kasama yung kalibin ko. So yung kaibigan mo nakita niya, ikaw yung nasa trabaho. So pagka-chat sa'yo, anong ginawa mo? Hindi pa ako naniniwala nung una. Sabi niya, hindi, pumunta ka na dito. Sabi niya, para mahuli mo sa akto. Nahuli mo. Eh di nung naabutan ko po na sabi ko, sandali muna, magsi-CR muna ako. Hindi kasi ako talaga naniniwala eh. Pero nung pagpunta ko sa CR, Hindi, punta ka muna sa bahay niyo, wala. sabi sa bahay Pagpasok mismo. mo sa bahay mo, Sa bahay wala. mismo namin. Oh, chinek mo? Chinek ko, Kasi wala. sinabihan ka eh. Oo, So wala, anong ginawa wala. mo pagdating sa bahay? Check ka. Oo, check ako. Ngayon, pag ako, dumiretso ako ng CR. Nung nasa CR na ako, ayun na. Doon pala sila dalawa. Agad ako at nahuli ko talaga sila sa akto. Kasi gumalayo, Okay, tapos na yun. gaano na ba kayo katagal nitong kinakasama mo? 5 years po. 5 taon. Bakit sa tingin mo, Ate Inday, nagawa niya sa'yo to? Naghahanap po siya ng anak. Hindi ko maibigay. Kinakasama mo for 5 years, hindi ka na magkaanak. Ilan taon na kayo ngayon? 51 po. 51 o 2 taon lang tandaan nyo sa akin. Oo nga, hindi mahirap na talaga magkaanak mga ganyang age. Nung nakita mo, ano ang naging reaction mo? Nagalit po ako, natural. Pinagsasabunutan ko po sila dalawa, nagalit po ako. So, tatlo na kayo sa banyo. Opo. First time mo lang Yung banyo na nasabunutan? yan. First time mo bang nasaktan o first time mong nahuli itong babae? First time ko po siyang nahuli. Okay, so sa gigil mo, nasaktan mo silang dalawa. Opo. Siya ang kapitbahay na nakakita sa pagdating ng kabit ni Jerry sa bahay ni Inday. Nelia, pasok. Hindi po kayo, Nay. Aling Nelia, kayo daw talaga ang nakakita. Opo, ako rin po ang tumawag sa kanya kasi nung dumaan nung babae dun sa barbecuehan, nakita ko po talaga na sa bahay nila ang punta. Dumiretso. So, yung nakita nyo, yung babae lang, hindi kasabay yung kinakasama ni Ate Kasi Inday. kung nandun sa barbecuehan yung asawa niya, nandun, wala ho dun. Kaya nasa isip ko talaga na doon sa bahay ang diretso. Siya naman ang sinasabing kabit. Oh my God! Siya naman ang sinasabing kabit ni Jerry! G! Pasok! Ano ba? Ate Inday! Tama na, oy! Tama na, puro kayo nakapula. Oo. Di ba kayo nakakasaya? Pakalandi mo, hayop Ha? ka! Ako? Maagaw ka, hayop Ako ka! maagaw? Di ba nga Malandi ay ka, nakasayo? hayop ka! Di ba? Ay, Malandi nakasayo. Itong taon na daw, Dapat Ate po. Inday, akala ko ba 2 taon pa lang siyang, halos 2 taon pa lang siyang tumitira Hindi ko sa po lugar alam niya. na... Ang una po, ang sabi po, magkaibigan lang sila. Yun lang. Tapos hindi ko po alam na, itong huli ko na lang po nalaman na may relasyon pala sila. Pero totoo bang sinasabi ni Ate Virgie na wala na kayo pala ni Jerry? Ay, hindi po totoo yun kasi nagsasama po kami. Ako po ang bumubuhay sa kanya. Si Jerry na lang tanungin Magkano mo na kasi lang nga po, eh. magkano lang po ang kinikita niya sa Si Jerry na lang ang pagbabarbecue. tanungin mo. Ako po ang nagbabayad ng upa namin sa bahay. Kasi yun nga Sa sabi ni tubig, Jerry, sa wala ilaw, na lahat kayo. po akin. Okay, pero kinikita ni Jerry Ate sa kanya lang Virgie, po paano napupunta. sasabihin na hiwalay, magkasama pa sa isang bubong? Bakit ka naniwala? Kasi po nung ano po, nagkakilala po kami ni Jerry, hindi ko gusto. Kaya, hindi naman po ako sasama kay Jerry kung hindi naman po niya sinabi na hindi siya hiwalay. Kaya nga sumama kasi sabi niya hiwalay. Kaya
Virgie, saan ka nakatira? Malapit ka kala, Jerry? Ngayon po, Paano nga? Anong gano'ng kalapit? magkatabi lang po kami ng bahay ni Inday. Wait, So, paano mo masasabing hindi na sila, oo, na hindi mo alam na sila pa? Magkatabi Una nga lang. kasi, sabi ni Jerry wala na sila. Siyempre, andun na ako sa sitwasyon, ano pang gagawin ko? Ate Virgie, yung bahay nyo, walang CR? Meron po. Meron. Ba't hindi ka doon nag-CR ka sa kabila? Hindi kasi sabi lang ni Jerry, doon muna kami sa kanila. Doon kayo na... Ano Oo, lang? doon muna lang kami sa kanila. O, nasa kala ka, tapos nag-CR ka sa kanila. Doon kayo nabot? Ate Inday, anong nararamdaman mo sa mga naririnig mong ito? Masakit po, siyempre. Bilang isang babae sa atin, natural po na masakit po talaga sa atin. Ako, babae rin ako. Niloko ka ni Jerry, niloko rin ako. Mahal mo na si Jerry. Opo. Ate Virgie, ibabalik lang kami sa unang tanong ni Mama Carla. Babalik lang kami sa unang tanong. Opo. So, naabutan ka talaga ni Ate Inday sa loob ng CR kayong dalawa. Totoo talaga. Opo, kasi sabi po ni Jerry, doon muna kami sa kanila. Po, gaano na kayo katagal? Magti 3 years na po. 3 taon? 3 taon, Virgie? Opo. Pero magkasama kayo ng 5 years. Hindi mo alam na mayroong ibang karelasyon ng 3 taon? Hindi po. Wala kang nararamdaman, Ate Inday? Wala po. Kasi nakatutok po ako sa paghahanap buhay eh. Oh, saan ka umuwi, Jerry, habang kayo ni Virgie noon? Hindi po, tiniticture lang po siya pagka gusto naming magkita. Tapos, doon pa rin kami nakatira sa isang bahay si Inday. Kaya lang naman pinagpalit ko yan eh. Tingnan niyo naman hitsura oh. May pinagpalit ko oh. Yun. Tapos, Ayos ka, Di ka nga naghanap buhay eh. naluloko ka, hayop ka. Kinatasan mo lang eh. Kuya Jerry, Diyan ka naiwan Diyan ka naiwan sa ere. Pala mo ng mukha mo. Diyan nagalit sa'yo yung mga tao. okay, Kuya Jerry, alam mo bang mali yung sinasabi mo na ang iyong pinakisamahan? Minahal mo ba muna si Inday? minahal ko siya dati. Kaso lang, pag umuwi siya galing ng trabaho, wala na, hindi na niya ako inasikaso. Siyempre, paano naman yung pangailangan ko bilang lalaki? Kita! Bigay ko sa'yo lahat. Pati ako nadami. Okay, pero Jerry, bakit ka nakisama pa rin ng 5 taon? Kung hindi mo na gusto si Inday at meron ka ng ibang gusto. Siyempre ma'am, masarap tumira sa isang bahay kasi si Inday yung sumasagot ng upa ng bahay. Lahat, tubig at di ba? kuryente. Jerry, hindi mahaba ang buhok mo. Patay ka dyan. Hindi ka gwapo. Binabalanse ko lang kasi unfair naman sa amin na nagpipilit na maging loyal doon sa asawa namin. Well, in fairness, hindi asawa ni Jerry si Inday. Live-in lang sila. Walang commitment talaga. Inday, sa edad mong yan, dapat alam mo na. Yung live-in, kunyari lang yan. Kunyari asawa, kunyari labandera, kunyari cook. Kunyari lang ang buhay mo. Hindi kayo mag-asawa. So anytime isusuka ka niyan, unahan mong isuka siya. Can you imagine, Jerry? Ikaw ang lumagay sa tayo ni Inday. 5 taon kanyang pinakain dun sa bahay niya. May tinulugan ka, libre ang sex, miski anong oras gusto mo ng sex, nakukuha mo. Na-stress, Inday, tumaba. Ngayon, ayaw mo na sa kanya. Hahanap ka ng bago. Alam mo, kahit pumasa ang divorce dito sa atin, pag hindi mo binago ang ugali mo, Jerry, yayaman ang mga abogado sa iyo. Hindi matatapos ang divorce. Hindi solusyon ang divorce dyan. Ang solusyon, i-address mo yung problema kung bakit kayo naghiwalay. Mabuti na lang hindi kasal itong dalawang to. Hindi ko alam kung saan kumuha si Jerry ng kapal ng mukha para sabihin dun sa nagpakain sa kanya, tingnan mo naman ang itsura niyan. Paano ko naman mamahalin yan? Itong nagpakain sa'yo, kung ikaw kaya maghanap buhay, baka gumanda rin ang katawan mo.
Kay Virgie, hindi naman tayo mga bata, no? Alam mo na ang ginawa mo ay immoral, no? Nakiligo ka doon sa banyo ng may banyo ka naman sa bahay mo, no? At dalawa pa kayo na maliligo doon sa banyo hanggang sa nahuli kayo. So, alam mo yan, from the very start, alam mo na niloloko mo si Inday, kayong dalawa ni Jerry, at ayaw mong mangyari sa iyan. Tandaan mo ang golden rule, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Isang bagay lang iwanan ko sa Inday, Virgie. Yung ginawa ni Jerry kay Inday, posibleng gawin sa iyo. Ngayon, nalalaman mo na magkarelasyon pa rin sila. Ang tanong ko sa iyo, ano ang plano mo sa buhay mo? Meron ka pa bang dignidad para harapin ang lipunan? Kaya mo pa bang humarap sa salamin at sabihin, disenteng tao ako. Hindi ako mang-aagaw ng tagasira ng isang relasyon. You deserve more than this, Virgie. May lalaking mag-offer sa iyo ng kanyang pangalan, siseryosohin ka at magiging isang pamilya kayo. Not with Jerry. Ano po, Dr. Love, ano po kasi, talagang nakipag-awalay na po ako kay Jerry. Parang binabalik ko na po siya kay Inday. Kaso ang problema po, habol po siya ng habol sa akin. Sino? Si Jerry po. Sipain mo. Kung talagang ayaw mo na, walang makapipigil sa iyo. Kahit ang presidente ng Pilipinas, hindi ko pwedeng pilitin. Pag ayaw, huwag mong sirain ang buhay mo. Bigyan mo ng dignidad ang pagkababae mo. Maraming salamat, Mama Carla.